Low, uh, July 24, 2025. So, katatapos lang natin kumain ngayon at ito, mag-invention natin na mic. Sira kasi yung mic ng cellphone natin, kaya ginagawa natin ng paraan paano ito, anong diskarte gagawin natin. So, maingay sila dito sa bukid. Dami silang nakapaligid sa akin. At ewan ko ba, halos araw-araw ganito. Sa dekada, 10 years na mahigit, kumbaga 11 o 12 years ginagangsto ako ng mga putang inan to. Halos araw-araw yan na talagang bibihirang papat lang sa isang araw na talagang maingay talaga dito. Mga gago na. Pinaglalawan nila ako mabuti rito. Kasama yung mga kamag-anak ko na tumatarantado sa akin dito. Kasama sila. At yun nga yung ginagawa tayong baliw. Gusto tayong baliwin ng mga to. At yun na nga yung iniisip ko na ano bang purpose. Baka may purpose sila na bakit nila ginagawa sa atin yun. Baka ako may dahilan na eto na yung may topic tayo ngayon eh. Ito na yung mga tungkol sa mga mana, tungkol sa mga lupa. Kasi baka ako kasi sa parte ng nanay ko sa totoo lang doon sa parte ng nanay ko sa side pa lang ng lolo ko marami na kaming claim. Sa side ng lola ko lalo na mas marami doon. So dito naman sa Cavite hindi ko alam kung para bang may tinatago sa akin na nom-nom pa patagal na. Hindi ko alam, wala naman akong alam doon. Wala naman akong pakialam doon. Ang gusto ko lang naman makaalis tayo, makapunta tayo ng ibang bansa sa Amerika, lalo na sa Amerika. So, gusto kong alamin nyo yung mga ganung bagay. Kasi, sa totoo lang, dito ko nakikita yung kumbaga yung sistema na nangyayari sa bansa. At lalo na yung mga iglesia ni Cristo. Kilalang mga nangunguha ng lupa. Nagbabalita sa radyo, sa dyaryo. May nabasa ako noon na yun sa mga lupa-lupa. So parang nagko-connect lahat. Kasi ito na yung sinasabi natin na eto nagano ako ng mga summary natin 4 minutes. Sana hindi masyado tumasto. So mga claim na lupa at land grabbing. So, mga claim na lupa and land grabbing na tinatawag. So, yung mga, kunyari, ikaw, maliit na tao lang. Kunyari, kayo ang may kanununuan, may-ari, apo ka o anak ka dun sa tinitirhan nyo. So, kumbaga, yung lupang yun, sinaka nyo, sa inyo yung lupang yun. Siyempre, lumaki kayo ng salat sa buhay. Tapos, hindi mo alam na meron kang mga claim na mga pamana sa iyo na hindi mo nalalaman, na hindi mo iniintindi. So, katulad ng
Eto, sa GMA yata yun o dito sa ba yun? Dito sa parting Cavite yun eh. May may land grabbing na nangyayari doon. Nakalimutan ko kung saan parte dito sa Cavite. Napakatagal na nilang sinasaka yung lupang yun. At ngayon, inaangkin, inaangkin ng mga matataas na may katungkulan sa gobyerno. So dito naman, ito pinakikita ko lang sa inyo yung mga ebidensya. Sa Nueva Ecija naman, saan ba yun sa Nueva Ecija? Nueva Ecija ba? O Ilocos? O sa parang Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija naman nakita ko sa Facebook, may land grabbing din. Ang nag-grab naman doon sa kanila, mga Chinese naman. Mga big time company, mga Chinese sa Nueva Ecija. So, dito pumapasok kasi yung yung tawag nito. Alam niyo ba yung paano nagko-connecta ng Iglesia ni Cristo, mga Chinese? Unang-una sa lahat, yung mga Iglesia ni Cristo, sila yung mga nag-rally na hindi sila pabor na pupunta yung Amerikano dito dahil yung pinaglalaban nila yung mga Chinese. Totoo hindi. Kaya nga sa tawag nito nawala na naman. Kaya nga doon may natatrabaho ko dati doon sa Mega Mall, doon sa Star Appliances. 2021. So, kainitan nung Spratly Island na parang inaangkin noong 2021. So tayo naman nakikisyoso lang naman tayo, nakikibali-balita lang naman tayo. Pagka yung magbe-break kami, may TV doon, uupo kami, manonood ng TV. Doon nga rin nangyari yung nandun yung September 11, yung 9/11 na nangyari sa US. So, nandun ako nagtatrabaho sa Mega Mall sa Star Appliances 2021. 21 years old ako. So, taga-deliver kami ng doon. Natanggal ako doon. At yung Spratly Island, di ba, is part of mga Chinese. And then may-ari ng SM is part of mga Chinese din. So, mga big time company ng mga Chinese. So, hindi ako nag-end contact doon. Natanggal ako doon dahil doon sa mga tip sa amin. Baka sabihin nyo, baka sabihin nyo magnanakaw kami. Hindi kami magnanakaw. Yung tip sa amin binigay. Yun nga lang, lumabag kami sa rules. Kasi hindi namin nilagay doon sa box. Naglalagay naman kami sa box, pero may box doon na para daw sa lahat. So, yun, naglalagay kami sa box. Kami nagpapakahirap. Kami yung nawalan. Kumbaga, kami yung wala. Kami magbubuhat ng mga gamit eh. So, nung kainitan ng Spratly Island na yun, biglang na ganyan. Siyempre, nakisyoso tayo. Siyempre, Pilipino tayo. Siyempre, galit tayo na, ba't kinukuha yun? Tanga atin yun eh. Di ba? Ikaw, Pilipino ka, wala kang alam ngayon. Matagal na pala tayo minaman dito. So, nung umalis ako, nung nag-end ng contact ako ngayon, naghanap ulit ako ng trabaho. So, nung naghanap ako ng trabaho, hindi pala, nung magpapa-ID nga pala ako sa SSS, Gumit ID yata yung SSID. So, magpapagawa ako. May pinakukuha sa akin papers. Nakukunin ko pa sa dati kong employment. Anong nangyari? Ito, matagal na to Gusto ko lang malaman. Ang pinakukuha sa akin, iwan ba yun? Doon sa employment ko dati, doon sa SM. Sabi ko, paano nangyari yun? Kukunin ko, nakalimutan ko kung ano yung klaseng kukunin ko sa kanila eh. So parang naipit ako ngayon, hindi ako makapag-SSID. Kasi may kukunin daw akong documents doon na
iwan ba o yung kalimutan ko kung ano yung kukunin ko sa kanila. Hindi ko na yun siya kaso putang na babalik na naman ako doon. So yun. So nangyari tayo doon. So napunta tayo sa land grabbing. So itong nagtrabaho ako sa LRA, Land Registration Authority. Pagtulong-tulungan din ako doon sa Land Registration Authority. Pagtulong-tulungan ako doon. Ako yung punks na kilala sa LRA. Kasi makulit tayong tao doon eh. Talagang sik tayo tao doon. So, tayo pinakamakulit doon. So, marami akong mga kaibigan. Napatulong-tulungan naman ako doon. Kasi hindi kasi ako sisip na tao. May mga bakla doon na gusto kong lagi kong kasama. Nasama nila ako. Hindi kasi ako yung taong mga team leader yun, mga team leader doon sa loob. Hindi kasi ako yung taong siksik na tao na porket team leader ka, gusto ko sisip-sip ako sa'yo. Never, hindi ako ganun tao. Sige, napagtulong-tulungan ako. Napagtulong-tulungan ako doon, iniisip ko kung bakit. Yung pala, may makikitid ang utak ng mga Pilipino na may mga tema doon na kung ano yung nakikwento natin. So part 1 lang muna to mga brada. Part 1 muna tong ginagawa natin. Dami to eh. So gusto ko ring malaman na baka nagtrabaho ko dun sa LRA, syempre kilala nila yung status ko, yung lahat ng information ko, alam nila. So baka may nasisilip sila sa amin. Kaya gusto kong baliwin ang mga gagawin to. Or hindi naman kasi ever since nung bago pa ako magtrabaho sa LRA, nung nag-a-apply ako ng sundalo sa Bonifacio, mainit na doon. Sabi ko, ba't ganun nangyari? May mga nakabunto sa akin na ginagago-gago. Yung pala kasi, yun yung kainitan ng ni Gloria Arroyo, ba? So, yung time naman yon, yung party ni Gloria Arroyo is part of SATE, part of mga Chinese din. So, nung pumutok yung corruption ngayon, kay Digong, tsaka yung paano sinuporta ni Digong yung mga Chinese. So, si Arroyo, tsaka si Duterte is magkarikit. Diba? Totoo, magkaalado, diba? Ibig sabihin pala na para bang sumabit yata tayo sa mga checkwa na to. Parang, niisip ko kasi, nihimay-himay ko para malaman ko ano yung punot dulo nito. Kasi, unang-una sa lahat, ang mga naririnig kong balita ay sa mga Chinese nag-grab ng mga lupa dito gamit ang mga politiko, gamit yung mga yung mga pinuno natin, gamit nila para mangamkam ng lupa. So kaya di ba muntik tayo makubkob kasi isa-isa na palang naglalagay sila ng mga tuta sa gobyerno natin dito. So, walang kamalay-malay ang Pilipino na yung binoboto nila ay mga tuta na ng mga insect na ibinebenta na tayo. Kuha nyo? Totoo hindi. Anong sinabi ni Digong? Magiging province of, maganda nga, magiging province of China na tayo. Ikaw ba, papayag ka ba ng gano'n? Ikaw na tao, kasi unang-una sa lahat, napakaraming dumanak na dugo dito sa Pilipinas na kung sino-sino sumakop sa atin. At ganun-ganun na lang, ibibigay natin yung Taiwan nga, ayaw pumayag ng sinasakupin sila, mas malapit sila sa China. Tayo pa, milya-milya layo natin doon. Tapos bibigay mo lang gagawin mo lang probinsya tong Pilipinas. Di ba?
So, na 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 ano 'di ba? Kasi isa rin 'to sa mga gang stalking. Ito yung mga gang stalker ko. Ah, ito nga kakausap ko nga kanina yung tropa ko. Yung mga iglesia, napapaisip ko baka sila yung sila sa mga spy ng mga Chinese. Bakit ko mapapaisip? Ang laki ng suporta nila sa Chinese eh. Sila nagpaupo kay Digong dun eh. Totoo hindi. Sila nagpaupo kay Digong, kay Duterte. So, suportado na may iglesia si Duterte nung time na yun. So, nung time na yun, ah, napakaraming tinatay, di ba? So, yung mga gang stalking na parang pagka may hindi maganda sa kanila, ipapagangsto kanila. Ipapagangsto kanila. Alam niyo ba yung gang stalker? Patulad nito, dito kahit saan ako magpunta, may mga gang stalker ako. Gusto kong ang baril ng mga putang ina. So, walang kamali-malay ang Pilipino na namubuhay tayo dito ng malaya sa Pilipinas pero may mga guerrilla tayong kalaban dito sa loob. Nakuha nyo? Namumuhay tayo ng payapa dito sa bansa natin, sa mismong bansa natin. Pero may mga guerrilla na wala tayong malay na nakamanman sa atin. Totoo hindi? Totoo ba o hindi? Yung sinasabi ko, totoo hindi? Kasi unang-una sa lahat, dito mo, ako si Jan Salgado, kinilala sa debate sa buong mundo, sa mga bansa, nakilala si Jan Salgado sa pagpapaliwanag sa isang Diyos. So kung si Jan Jan ang may si Jan Jan ang ang nakapagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Sa tingin mo, gaano kalaking impluwensya kaya magagawa ni Jan Jan sa bansa natin, di ba? So, ito mga kamag-anak ko, ginawa kong baboy dito. Gusto nila akong baliwin. Tataka nga ako, ano bang purpose ng mga gagawin to para baliwin ng putang. So, yun yung pinagtataka ko talaga. Kaya gusto ko umalis dito. Dahil wala akong maasahan na tao dito. Ang taki mong babaliwin ka. Gusto ko nang patayin eh. Kumbaga, itong mga torture na ginagawa nila, paano ba naman gagawin ko? Lalapit ako sa tao. Lalapit ako sa mga kamag-anak. Lalapit ako sa mga kakilala ko. Kunyari, pinatuloy nila ako. Bababuhin naman nila ako doon. Tatarataduhin naman nila ako doon. So, ang gagawin ko, alis na lang ako. Mabababoy yung pagkatao ko, putang ina niyo. Ang laki ng pinatunayan ko dito. Magkapangalan ko sa Cavite sa Pilipinas, putang na, bababuhin mo lang akong putang ina. Di ba? Nakuha niyo? So, ito na nga yung tema na pinakikita ko sa inyo no, simula nung gusto kong hindi ko maisunod-sunod sa inyo pero gusto kong elaborate sa inyo kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Na nabubuhay tayo ng payapa rito pero meron tayong mga gerilyang kaaway dito sa loob na hindi natin alam. Nakuha nyo? Kumbaga may mga espiya sila dito sa loob na mismong Pilipino rin ang gamit nila. Totoo hindi? Ano ang halimbawa? Nung umupo si Digong, ando na. Di ba? Nung umupo si Duterte, muntik na. At kung hindi nanalo si Trump, o kung si Hillary yung nanalo sa mga demokratiko, hindi ko alam kung anong meron tayo sa bansa ngayon. Nakuha niya. Kasi sigurado, wala nang pag-asa.
So kung sinasabi ng mga Chinese doon sa napanood ko sa Facebook na meron silang 70% na pag-aari sa Pilipinas na lahat ng investor nila, mga big tycoon na mga Chinese sinabi dito. Well, awit, ikaw ba papayag ng gano'n na gagawin tayong probinsya ng mga China? Binas ko kasi kung mabuti ba. Unang-una sa lahat nung umupo si Digong nakakampi na kaalyado ng mga China for 25,000 uncase na pinatay dito sa Maynila. Pwera pa yung may case, may kaso. So may balita pa na may pumutok pang balita nung umupo si Bongbong nung pinaimbestigahan niya. Sa Mindanao is 100K. 100K plus yata yun. Na mga Pilipino, na mga pinatay. Ano ba nangyari? Nangyari doon? Ibig sabihin, ano ba to? Ano bang nangyari sa atin? Para bang ano ba nangyari doon? Para bang dinestabilize tayo ng pag nung ganun lang. Di ba? Na wala kang alam. Unang-una sa lahat, yung bakit nagpaparami ng population ng Japan? Dahil kulang sila sa population eh. Yung napanood ko nga sa Facebook, yung nanginganyo nga sila, punta kayo ng Japan, dami babae dito. Kasi kailangan nila ng population. Ganun din sa Amerika. So dito, pinatay mo yung mga Pilipino na isa sa mga population natin. Ewan ko, lahat ba yung criminal? Kung ibig sabihin yun, nakakapagtaka naman. Kasi napakarami magnanakaw dito na hindi naman pinatay ba. So hindi. So, paano nangyari yun na kasi hindi na yung gera na ditangke ibang strategy itong sakupan ng bansa. Hindi ito yung sabugan ng nuclear, yung mga World War II, yung barila ng World War II. Hindi na ganun eh. Hindi ganun ang nangyaring sakupan. Kundi nasa plano lahat, nasa strategy kung paano nila pinag-isipang mabuti sakupin ang isang bansa. Nakuha nyo. So, gamit ng mga relihiyon katulad ng mga INC o yung mga dating din, isa rin yata sa mga supporter. So, iniisip ko bukang sila yung mga espiya rito kasi napakalaki ng pinamudmud sa kanila. At isa sa mga yung tinatawag na scam ng mga INC. Saka ito yung mga gang stalker na ginagamit sa akin dito. Mga gang stalker na kung saan. Kasi kanina, pinagbase ko kayo. Kung pagbabasihin lang, Amerika at saka China. Ang Amerika nagbigay sa atin ng kalayaan. Binigyan tayo ng sarili nating republika. Ngayon, yung time ni Digong, yung sa China, pinatay ang maraming Pilipino at gusto tayong sakupin. Ano ibig sabihin? Sabi nga ni Digong maging probinsya na tayo ng China, wala na tayong problema. O wala na tayong problema. Siyempre nga naman. Sustentado na tayo ng ibang bansa. Ikaw, papayag ba nun? Papayag ba na wala kayong sariling bansa? Hindi ka na matatawag na Pilipino. Wala ka ng bansa eh. Saan ka pupunta? Totoo, hindi. Ang Amerikano, bigyan tayo ng kalayaan ng World War II ba yun? Tagal na. So, bigyan tayo ng sariling republika. Hindi nila tayo sinakop. Kung binigyan nila tayo ng sarili. Madami na silang sinakop eh. So, yung Amerikano, binigyan tayo ng sariling republika. Ngayon, inistima ko lang. Kung nanakop ang Amerikano, hindi naman nila sinakop. Kasi bigyan pa tayo ng kalayaan. Pero itong kabila, pinatay yung madaming Pilipino, pagkakarinig ko, palit ulo. Kung gaano karaming papatayin Pilipino, yun may ipapalit na ulo ng mga Chinese doon. Papalitan ng mga Chinese doon.
Mabigat, no? Mabigat. Kasi baka yung mga pinatay doon, yung mga claim sa lupa, yung mga may-ari ng lupa doon. Po, awi. Totoo hindi? Totoo ba yun? Hindi. Na, kasi nakikita naman nila. Kung sabi ko nga sa inyo, nabubuhay tayo ng malaya sa Pilipinas. Pero wala tayong alam-alam. Meron tayong mga kaaway na guerrilla. Alam niyo ba yung guerrilla? They are not uniform. They are ununiform. Hindi sila nakadamit, ordinaryong tao lang sila. Pero para silang mga sundalo na mga China rito. Nakuha nyo. Noong unang panahon, nung World War II, maraming guerrillang Pilipino. Yun yung tinatawag na sundalong Pilipino na nagtatanggol ng bansa natin dito sa bansa. Ngayon naman, napakaraming guerrilla dito sa bansa natin na nakakatakot dahil hindi naman pinagtanggol ng bansa natin, kundi sila yung nagbebenta ng bansa natin. Sila yung mga tao ng ibang bansa para mag-espiya rito. Utang ina. Ito nga, oh. Isa sa mga, baka, alam mo, malakas ang kutob ko kasi, na baka dito, dahil dito sa mga putang ina ito, nasabit-sabit ako sa mga ganito. Totoo hindi? May katotohanan ba yung sinabi ko? Kasi unang-una sa lahat, yung ginawa ng strategy sa Amerika, mga NBI. So, unang-unang nilinis ni Trump yung mga NBI doon sa Amerika. So, logic na lang, dito kaya sa Pilipinas, ano kaya meron dito, putang ina. Parang kinakabahan na ako. Totoo hindi. Kasi, unang-una sa lahat, ang nagkakandak ng mga gang stalking, mga NBI, FBI. Sila ang nasa likod ng mga gang stalker. Nakuha nyo? Sila ang mga nasa likod ng mga gang stalking. Paano nila tinotorture yung tao? Nababasa ko sa Facebook. Kaya unang nilinis si Trump sa ibang bansa yung mga NBI doon kasi ang dami nilang hawak. Napapaisip tuloy ako, ano kaya hawak ng mga NBI dito sa atin? Mukhang nakakatakot ah. Totoo hindi. Kasi baka hawak na rin ng mga Chekwa yung mga NBI na yun, mabenta na rin tayo. Diba? Yun ang nakakatakot. Nung World War II, maraming guerrilla na nagtatanggol at nagiging bayani para sa bayan natin. Ngayon namang gera ngayon, pang World War III na to, tatawagin natin. Kasi sinasakop pa tayo, hindi nyo alam. So, itong World War III, hindi ito yung barilan, hindi ito yung gera. Nakita mo ba nangyari? Libo-libong Pilipino ang namatay. Para saan? Para ano? Putang na, may baligtaran dito. Nangyari, nakita ko, ito sinasummary ko nga eh. Kasi ang galing ng ano, di ba? Ito, sinasummary ko kasi. Asan kasinungalingan na pambabaligtad? Example, kakalabanin ng China at nag-jet ski. Hindi, ang baligtad eh. Hindi nag-jet ski eh. Kundi, nagbenta. Naging ano pa sila, friendship, diba? So, pangalawa, laban sa droga. Nung mabisto ni Trillanes, yung pala pinatay yung mga karibal na mga droga. Totoo hindi. Kasi yung toka pinalabas na labanan sa mga droga. Yung pala pinatay yung mga karibal sa mga droga. Alam mo na hindi na natin ma-spelling kung anong nangyayari sa Pilipinas ngayon. Ang hirap, diba? Ako ayoko makialam dito, kaya sinabit-sabit ko kung putang ninyo, hindi maganda tayo, magbakbaka na lang tayo, parang unang-una sa lahat, Jan Salgado lang ang
narinig ko sa radyo, o saan ko na, si John Salgado lang ang nag-angat sa bansa natin, tandaan niyo. Si John Salgado lang ang nag-angat sa bansa natin. Ewan ko kung totoo yun o hindi. Tanungin niyo sarili niyo. Tapos ginawa tayong siraulo dito. Gagawin tayong baliw dito sa Cavite. Para ano? Para sila yung ah para sila yung kumbaga ito na yung ano pang-aagaw ng inaagaw yung ano, inaagaw yung lahat yung mga pinagsirapan mo. Para ano? Para kayong gumamay lahat ng ginawa kong impluwensya. Yan ba yun? Putang ina nyo. Kahit kailan, hindi mapapapunta sa inyo yung pangalang pinagsirapan ko. Putang ina nyo. Kasi unang-una sa lahat, sasabihin ko sa bayan, sasabihin ko sa Amerika, sila yung mga siraulo na gusto kong baliwin doon sa Cavite. Sila yung mga putang inang yun na gusto kong gawing baboy doon sa Cavite. Bakit ko magpapakahirap? Bakit ko bibigay yung pangalan ko sa inyong putang ina nyo? Diba? Napakarami pa eh. Isinasama rin ko, hindi ko naman ano. So, yun ang nakakatakot sa bansa natin. Alam nyo, dekada ng mahigit nakipaglaban ako rito na tungkol sa Diyos at tungkol rin sa realidad na meron tayo dito. Dekada ng mahigit ako nag-check-in dito sa ilalim ng mangga. Dito sa ilalim lagi ng mangga. Kasi na, pag uuwi ako o pag maghahanap ako ng matutuluyan, ang gagawin nila sa akin, tatarantaruhin nila ako. Hanggang hanapan nila ako ng kaaway doon. Mapapaaway na naman ako. Ganon nila ako dinidiskartehan dito sa putang inang kami. Gusto ko nga sila, kagabi nga, nag-voice record ako kagabi. Gusto ko silang patayin. Problema, wala akong baril. Kasi, unang-una sa lahat, pumatas naman kayo. Putang na ako na lang mag-isa, ang dami nyo, di ba? Ilang beses nyo akong pinatira, putang ina nyo. Ilang beses nyo akong pinatitira, gago kayo. Gusto ko kayong patayin, putang ina nyo. Wala lang akong baril ngayon eh. Kung may baril ako, siguraduhin ko sa'yo, hindi ka tatagal, putang ina ka. Papatay na agad kita. Sinasabi ko lang sa'yo. Putang ina mo. So dito, malalaman natin, binibigyan ko kayo ng idea, yung sitwasyon, paano ko dinudugtong-dugtong, ganun ang investigador eh. Paano mo siya sinabi ko na yun dati, connect, paano mo siya nako-connect lahat, kung ano yung nangyayari sa bansa natin. So, yun lang. At kahit kailan, putang na, may kasunduan ako dito sa Cavite, dito sa bansa natin, na hanggat hindi nyo pinapatay, hindi mapapapunta sa inyo yung pangalan. Walang dyan na susuporta sa inyo. Tandaan nyo sinabi ko. Lagi nyo tatandaan nyo sinasabi ko. Dahil itatat ako sa mga tao sa buong mundo na itong sarili kong lahi ang sumira sa akin dito. Nakuha nyo. Pakita nyo sa buong mundo. Nakarapat dapat kayo sa pangalan na yun. Nakuha nyo. Okay, susunod na ulit.